Ipinunto ni Senator Amy Marcos na marami sa mga kontraktor na binandra ng Pangulo ay hindi gumagawa ng mga flood control structure sa halip ay nagpapaupa ng mga lisensya sa mas maliliit na manlalaro. Pinuna rin niya ang talamak na kakulangan sa pagpopondo ng mga matagal nang iminungkahing proyekto tulad ng Parañaque Spillway at ang dredging ng Laguna de Bay. Binunyag daw po ni Senador Amy Marcos na dun sa 15 kontratista ng ilang proyekto ng gobyerno ay siyam ay mga peke. Ha? Paano peke? Paano peke? Ginawa po ang verifikasyon. Lumabas, wala silang sapat na record o kaya hindi naman yung capacity nila ng kumpanya ay hindi po pwede sa malalaking kontrata na milyon-milyon ng halaga. Gaya siguro nung na ipakita kanina. Diba? Na questionable kung paano siya nagkaroon ng quadruple A. Oo. Gayong nag-iisa siya. Nag-experience siya ng proyekto na umaabot sa 40 billion ang project. Ano? Kaya ang sabi ng Senador Amy, ako po, delikado tayo rito. Banta ito sa kaligtasan ng mga mamamayan, yung mga proyektong pinondohan ng buwis. Tapos ang gumawa ay hindi naman pala walang kakayahan. Walang kakayahan. Anong klaseng gagawin yan? Ha? Ang malungkot kasi yan, Nelson, ang iba, ang pinapahiram ng lisensya. Naalala mo yung bus dati, di ba? Yung bus na wala siyang bus pero marami siyang prangkisa. Yung kay ano? Kay Ma'am Claire dati, no? Pero anyway, ang kanya naman, pinaparent yung prangkisa. May franchise siya, wala naman siyang bus. Dito naman sa construction company pala, royalty pala tawag. Sa isang proyekto, ginamit mo yung pangalan ng kumpanya ko, automatic, meron pala akong 5% na royalty fee. Pero hindi ako ang gagawa, kundi ikaw. Oo, ipapasok ko sa'yo. Pero ako ang nakapangalan sa akin, parang ginawa kita ng subcon. Yun ang nangyayari. Ay kung halimbawa, subcon kita, kaya pala ang iba dyan, nakakakuha ng proyekto nationwide. Sobrang dami. No? Pero hindi sila gumagawa. Ang makikita mo, bakit lisensya niya gamit-gamit ito? Pero iba naman ang gumagawa. Pinangalan lang pala yung ano. Para makuha yung kontrata. Yes. Kasi papagawa naman nila, doon naman sa hindi kwalipikado, di ba? Ang nangyayari pala, bakit ginagamit niyo po yung lisensya nito? Kasi sila po ang sila po ang nakapasa. Meron permit eh. Meron po sila ang tawag ng quadruple at saka triple A na construction. Kasi kaya sila may ganun, ibig sabihin, kaya nilang kaya nilang gumawa. Kaya nilang i-operate. Marami silang Ngayon, pondo. pagka binigay mo yan doon sa hindi kayang kagaya mo, edi parang pinalusutan nyo lang yung batas. Yun na nga. Ang nangyayari, Nelson, gaya nung yan, yung mga kumpanya nabanggit, hindi nga nakabili ng isang pakaw. Ay, yung problema. Niwala nga isang pala, niwala nga isang equipment. Baka nga naniniwala ako mas hardware talaga yung construction company nun. Yung kanina, di ba? Hardware baka talaga. Baka talaga negosyo. Hindi sila gumagawa, nagbibigay lang ng project sa iba. Yun na nga eh. Yun ang kinakatakot nga rin ni Senadora Amy Marcos. Pakinggan natin. Sige nga. Senador. Amy. Alam naman natin, dun sa 15 yon, siyam pangalan lamang. Iba ang business plan po nila, hindi naman sila nagpapatayo ng anuman, hindi sila nagpa-flood control. Ang tunay, siguro ang karamihan doon sa 15, nagpapaupa lamang ng lisensya. Alam naman natin yan. Hindi naman sila totoo o tapat na kontraktor, kundi talagang merong mga AAA, quadruple A na mga lisensya. Tapos, for a fee, pwede mong hiramin. Ika nga. Siguro, panahon na sabi nga namin ni Chairman, to pierce the corporate veil of such corporations as Legacy, the various saints that are included who are hardly saintly in their behavior, and finally come to the reality that these contractors are not building anything, least of all flood control. Maraming salamat po. Ayun, no? Wala naman talagang ginawa eh. Siguro doon sa 15 construction company, Nelson, pakabihira lang sa kanila ang mayroong existing na trabaho. Opisina lang. Ano? Oo. Pero ang ginawa ng mga yan, nakakupo sila ng programa, ng proyekto, kasi nga, ibinibigay lang yung pangalan ng kumpanya nila, ginamit, pinaparent lang, tapos royalty lang ang kanilang ano. Yung St. Timothy, yan, isa sa sinasabi nila, yan, malabis din ang ng yaman, Nelson. Talaga namang, nung nakaraan, bago mag-eleksyon, ibang klase po.
parang walang, sabi, walang kaubusan ng pera. No, so? Ganun katindi raw yung mga construction company na yan. Pero sana, matapos sa mga panahong ito. Pero ang sabi naman ng iba, Jen, yan kasi mga construction company na yan, election pa lang, namumuhunan na. Ang totoo, ilang taon na nakalipas, yan din naman Sila din naman Kahit sino maupong presidente, kahit sundan mo sa mga nakalipas sa panahon, sa history nila, Nelson, sila din ang nag-iikot-ikot ng mga yan. Pag natalo, halimbawa, sa susunod dyan, sila din naman. Pahinga uli. Oo. Papahinga lang konti. Oo. At saka iba dyan, gumagawa din sa, magtataka ka sa isang tao, halimbawa, Juan de la Cruz, nagtataka ka, bakit 3 yung kumpanya na nakapangalan sa kanya hanggang 5? Kasi sa bidding, sila paglalabanan niya yung kumpanya niya, paglalabanan, tapos, para siguradong kanila yung project. pero meron isang mautak dyan, Nelson. Ito naman, ito hindi rin nagkakaroon ng proyekto ito, Oo. pero ito kumikita. Ba? Inaalam lang niya, parang titingnan lang yung PhilJeps. Saan kaya mayroong magandang bidding dito? Ito, mayroong ganito, sasali ako. Yun. Ang kanyang pagsali, hindi naman ang gusto manalo, Nelson Anong gusto niya? Bibili lang siya ng bid bonds, yung bidding documents. Okay. Magbabayad ng bid bonds. Pagkatapos, ikaw, kasali ka. 1, Nelson 1, Nelson 2. Mga lihitimo kayo. Ako number 3. Ay, babagsak ko ngayon ng presyo. Ibibid ako ngayon ng murang-mura. Kumbaga, mga asar lang ako sa inyong dalawa. Para matalo ako. Para matalo ka, o kaya naman. Tapos papakita ko, ito bid namin. Ito bid ko. Sasabihin mo ngayon, guguluhin mo pa yung bidding namin magkano ba yung bid documents na binayad mo? Bumayad ako ng 100,000 dito Sige, ito na yung 200,000 mo. Bayad na, huwag ka nang sumali. Magpatalo ka na lang. Magpatalo ka na. Ito yung may-ari ng construction company na inaabangan lang ang bidding. Pero kumikita ito, nag-aabang din ang mga kusaan-saan ng bidding. Ang kanyang trabaho lang, magpatalo na magpatalo. Hindi naman yung trabaho manalo Ang gusto lang niya, makapitas ng konti doon sa proyekto. Kasi pag sumali siya, ang tawag nila, ba't ako sasali? Alam ko naman luto na yan. Simula pa lang ang bidding, alam ko luto na yan Hindi naman ako mananalo dyan pero manggugulo ako. Para bayaran. Pero, ganun. Kasi may puhunan ako, bibili ako ng bid docs Hindi ko lang alam kung magkano. Sa 1 milyon, kung magkano ang bid docs, kasi may presyo yan Kung magkano halaga ng project. Sa 1 bilyon ng proyekto, pag bumili ka ng bid docs, hindi mo na kasi mababawi yung bid docs na yun Doon na yun sa back Yun na yun. Pag sumali ka, tapos natalo ka, kung wala kang contact doon, hindi na mababalik sa iyo yung pera mo. Kaya, teka lang, manggugulo muna ako, babagsak ko yung presyo. Tapos kapag ka nanalo ka, magpoprotesta ako. Ako lowest bidder Di ba? Kada araw na nalulugi kayo, hindi nyo mapatupad, tumigil ka na nga, ito na Ino yung binayad mo sa bid docs mo, tsaka kumita ka na. Tama na yan. Ganun pala racket na mga yan. Meron pa akong isang kilala. May nakita pa ako dyan, Jen. May racket din? Oo. Talaga nira-racket talaga. Ito naman, everybody happy. Ba? Everybody happy. Paano naman ang kanyang ginagawa? Contractor rin ito. Halimbawa, ikaw yung ikaw yung may-ari ng project. Ibig sabihin, ikaw Ako napapanalo niyan. Halimbawa, taker na ako niyan ikaw yung ikaw yung magpapabid. Ikaw yung bidding. Ako DPWH, Vision Awards Committee. Back. Okay. Diba, may tatayo tayong plant control. Project natin, plant control. Sabihin ko sa'yo, ako 20 million sa akin. Okay. Merong papasok na isa. Sa akin, 5 million lang. Kaya natin. Sobrang baba naman, Sobrang baba, 5 million. Sabi ko, hindi, meron tayo dyan. Sasabihin nung, hindi, meron tayo dyan, everybody happy. Paano yun? Everybody happy. Okay. 20 million nga, di ba? 5 million. Ibigay natin sa 20 million. Ikaw papanalo din 20 million. Magre-reklamo, bakit? Paano naging everybody happy yun? Ganito ang gagawin niya natin sa 20 million. Okay. Yung 10 million, sa'yo. Okay. Yung... Sa back? Sa back. 5 million sa akin. Yung 5 million, ikaw gumawa. Ibigay sa'yo. Nasa yung kontrata, di ba? Ikaw gumawa. Bro, kasi kaya mo ng 5 million. Kaya mo naman 5 million. Masaya ka na. Masaya ka na, di ba? Everybody happy. Kaya mong gawin, di ba? Masaya ka.
masaya ka. Oo, nakuha ko eh. Kaming dalawa, masaya. Ikaw, wala kang gagawin. 5 million na lang sa'yo. Doon sa 10 Mabigat. million, 20 million project. Worth. Mabigat pa Pero lang. gawin mo. Kasi ang bibid mo, 5 billion lang. Kaya mo palang gawin Kaya yun. mo. Oo. Malamang pa akong bakya gagawin din. At saka kawad ng semento, hindi bakal yun. Hindi, sinabi mo, kaya mong gawin eh, di ba? Ay, Everybody happy nga, di ba? Oo nga. Walang talo. Hindi, ang malungkot doon ang taong bayan. Ay, naku. Malay natin kung kaya talagang gawin ng lowest bidder. Pero posible Yan ang problema sa, di ba? Bagay, oh. Tsaka yung sa pinagtataka pa doon, paano siya nakakakuha ng mobilization fund? Di ba? Sabi niya, non-existent eh. Ghost project eh. Kaya sabi nila, paano ho ito? Kasi pagka-proyekto mo, di ba, papatayuan, diyan ka equipment, may mga gamit ka. Kapag ganun, pwede ka na makakuha ng mobilization fund, 20% din yun eh, nung kabuuan ng proyekto. So, ibig sabihin, kaya ka nakakuha, may pinakita kang proyekto, inaprubahan ka ng COA, ng engineering, approve ito, release ang 20% mobilization fund. Tapos makikita, ghost project pala. Sino nag-approve? Paano? Ghost project nga ito. Paano nakakuha ng mobilization pa lamang eh? Baka nag-approve ghost employee. Yun na nga. Ghost employer rin siguro nakakuha nun. Ay, talaga naman. Ang dami mga palusot. Pero ngayon, sa tingin ko, Nelson, mukhang ano ito? Mukhang magkakabuking yan na dito. Madali yan. Sabi ko nga sa'yo, ang construction dyan, Oo. yan ang pinakamadaling tingnan kung nasaan eh. Yes. Kasi may mga papel yan eh, di ba? Oo. At yan, eksakto ha? Oo. Eksakto yung materyales niya, kung gaano kadami, kung anong sukat, kung gaano kakakapal. May mga program kung of production, magkano. yes, oo. At pati yung plano niyan, pati Specific hanggang yan eh. sa kahuli-huli ang pulgada, nakasukat yan. Oo. Di ba? Ang mahirap tingnan, intelligence span. Ayun. Kasi walang mga sukat-sukat yan. eh. Totoo yan. Pahirapan yan. Tsaka talagang itatago yan eh. Oo. Ang intention talaga yan, itago eh. Ay, naku. Kaya dito, magkakaalaman talaga. Oo. Kung talagang titingnan natin, ha? Sige po, basa kami ng mga reaction. May kinalaman sa ating Vox Populi. Opo, may mga kickback yan at madalas ay may mga kamag-anak na nasa construction business. Dexter Asarcon, Quezon City. Opo, 100%. Dax, Adelaide, South Australia. Madali ang pera sa construction, lalo na sa mga concealed works. Aris Octavo Jr., Saudi. Alam mo dyan, kung pwede sana kung, halimbawa, ginagawa talaga nila yan, ano? Oo. Construction. Buti sana kung alalak ng sweldo ng mga construction worker. Ano? Hindi, naku. Di ba? Barya-barya din yung mga yan, no? Parang mas matutuwa ka pa kung yung mga construction worker mo ay Yumayaman sana yumayaman, talaga. di ba? Oo, Kasi ang tama. lalak ng project eh. Oo. Kaya lang, yun nga eh. Below minimum yung mga yan. Palpak na yung project, kinawawa mo pa yung mga manggagawa, di ba? Totoo. Oo. Opo naman, yes, naging racket nila ang flood control project Jacob Abella ng Calamba City. Naniniwala po ako, Rian, dahil hindi lang po flood control project, isama na rin ang road widening at road improvement. Ako, tama kayo. Bart Tolentino, Binangonan, Rizal. Opo, naniniwala po kami na ginawa nilang racket ang malaking proyekto ng flood control. Erwin Jose, Semirara, Kaluya, Antique. Po, naniniwala po ako, Irika, Singapore. Naniniwala po ako dyan, Kenneth Pangilinan ng Pampanga. Opo, naway matukoy ang lahat ng opisyal na kasabwat sa pag-iimbestiga ng Senador Marcoleta. Mike Mananghaya, Indonesia. Opo, kitang-kita naman po natin yan. Samuel Binalhay, Cagayan de Oro City.